Bago ang lahat, shoutout muna tayo kay Idol Imbad at Idol Roderick Kuntay na nag-join sa ating channel, maraming salamat po. At shoutout din po kay Idol Joseph Saga na nag-donate ng super thanks, maraming salamat po. Malaking tulong na po ang inyong mga donation para umunlad ang ating channel, kaya labis akong naantig sa malaking tulong ninyo, kaya mas lalo akong ginanahan na mag-upload ng dahil sa inyong mga suporta, at maging sa lahat ng mga nakaabang dito sa ating channel ay maraming salamat din po at shoutout sa inyong lahat. At ngayon tuloy tayo sa ating kwento. Natapos ang huling part ng ating kwento kung saan mayroong isang sundalo na naglakas ng loob na umatake sa sinasakyan na kabayo ng ating bida, ngunit nang tumama na ang kanyang sibat sa katawan ng kabayo ay hindi man lang niya ito nabigyan ng sugat, kaya natulala na lang ang sundalo na hindi makapaniwala dahil maging ang kabayo ay nakasuot ng puro bakal. At sa sumunod na mga nangyari ay nanginginig ang buong katawan ng sundalo dahil nakita niya na nanlilisik ang mga mata ng ating bida na nakatingin sa kanya, at napansin din ng sundalo na parang ang nakasakay sa malaking kabayo ay parang Diyos ng kamatayan na bigla na lang nagpakita sa kanilang lugar. Kaya hindi mapigilan ng sundalo na mapasigaw na isa raw demonyo ang kanilang kalaban. Ngunit natigil ang pagsigaw ng sundalo dahil sa hindi maipaliwanag na mga nangyari ay inapakan siya ng kabayo na tila ba isa lang siyang langgam na nakaharang sa daanan. Kasabay nito ay isa-isa na nga na pumasok ang hukbo ng mga kabalyero ni Jinchen sa kampo nila Baron Alvin, at ang lahat nilang madadaanan ng mga sundalo ay walang kahirap-hirap lang nilang pinapatay. Kaya maririnig sa buong lugar ang boses ng mga sundalo ni Baron Alvin na humihingi ng tulong habang sila ay pinagsasaksak ng sibat ng mga kabalyero. Si Jinchen na pinapangunahan ng pag-atake ay kanyang inutusan ang kanyang hukbo na walang awa nilang saksakin ng kanilang sibat ang lahat nilang madadaanan ng mga kalaban, at lumingon din si Jinchen sa kanyang likod at kanyang tinawag ang pangalan ni Buro. Nang narinig ni Buro na tinawag ni Jinchen ang kanyang pangalan ay agad na tumugon si Buro na maaasahan raw niya siya na siya na lang ang bahala sa lahat ng nandito. Kaya hindi na lang nagsalita si Jinchen at diretso lang siyang tumingin kay Buro. Sabay mabilis na pinatakbo ni Jinchen ang kanyang kabayo na kanyang sinabi kay Buro na aalis raw siya dito dahil kanya munang ililigtas ang mga taga-nayon na nakakulong. Habang mabilis na tumakbo si Jinchen kasama ang ibang mga kabalyero para iligtas ang mga taga-nayon ay makikita ang maraming mga sundalo ni Baron Alvin na papasugod na sa kanila galing sa kanilang gilid. At wala na lang ibang nagawa ang mga ibang mga sundalo ni Baron Alvin kung hindi pinapanood ang hukbong kabalyero ni Jinchen na papaalis na sa kanilang kinaroroonan. Itong isang sundalo ay masyado siyang natuwa dahil nakaalis na raw ang mga kabalyero. Si Buro nang kanyang narinig ang pinagsasabi ng kalaban niyang sundalo ay kanya itong tinawanan kung ano raw ba ang kanyang pinagsasabi. Bakit naman siya masyadong masaya? Kasabay nito ay inutusan ni Buro ang mga sundalo na kanyang pinapangunahan na sabay-sabay na silang umatake. Ang kabilang grupong hukbo naman ay dali-dali nilang hinanda ang kanilang mga sibat para kanilang harangan ang pag-atake ng mga sundalo na pinamumunuan ni Buro. Dahil dito ay nagkabangga na nga ang sundalo sa hukbo ni Buro at ang mga sundalo ni Baron Alvin na mayroong mga sandatang sibat. Sa pangunguna ng mga sundalo ng Gory na mayroong bitbit na panangga ay dahan-dahan nilang napaatras ang hukbong sundalo ni Baron Alvin na mayroong mga sibat. Ang ibang mga sundalong mayroong sandata na maliit na palakol ay biglang umaatake sa mga kalaban galing sa likod ng mga sundalong mayroong mga panangga kapag kanilang napansin na bukas ang depensa ng kanilang kalaban. Kahit nakasuot na ng helmet ang isang sundalo sa hukbo ni Baron Alvin ay wala pa rin itong mga silbi kapag sila ay matamaan ng malakas na hampas ng mga palakol ng hukbo ng Gory. Makikita sa kilos ng lahat ng mga sundalo galing sa hukbo ng Gory na kahit isa sa kanila ay hindi makikitaan ng takot, ang tangi lang nilang layunin kung hindi ang mamatay o pumatay ng kanilang mga nakakalaban. Samantalang itong isang sundalo sa likod ng naghihingalo niyang kasama ay galit na galit niyang hinanda ang kanyang espada para kanyang saksakin ang hukbo ng Gory na nasa kanyang harapan, ngunit nang kanya nang sinaksak ang kanyang espada ay ginamit lang ng sundalo sa hukbo ng Gory ang kanyang isang kamay para malihis sa ibang direksyon ang espada, sabay kanyang tinaga ang ulo ng kaharap niyang sundalo. Hindi lang doon dahil mayroong isang sibat ang dumaan sa gilid ng ulo ng sundalo ng Gory, at dumiretso ito papunta sa mukha ng sundalo ni Baron Alvin, na naglakas ng loob na saksakin ng espada ang kaharap niyang sundalo. Makikita sa tapatan ng dalawang grupo na walang panama ang hukbo ni Baron Alvin laban sa sundalo ng Gory. Kitang-kita sa salpukan ng magkabilang panig na marami ng karanasan ang mga sundalo ng Gory kumpara sa hukbo ni Baron Alvin.
Habang dahan-dahan na nawalan ng buhay itong isang sundalo ay natanong niya sa kanyang sarili na kung saang panig raw ba ng mundo galing itong kanilang kalaban. Dito ay sumambulat sa buong kampo na walang ibang makikita kung hindi ang labanan ng magkabilang panig na mga hukbo. Si Baron Alvin na pinapanood ang lahat niyang mga sundalo na nagkakagulo ay halos hindi na lang siya makagalaw, at kanyang iniisip na batay raw sa kanyang paghusga sa suot nilang mga baluti ay hindi sila kabilang sa hukbo ng imperial. Saan raw ba kaya nagmula ang mga sundalo na sumalakay sa kanila? Samantalang itong si Tel Luman ay mabilis na tumakbo para puntahan si Baron Alvin, at nang nakalapit na siya kay Baron Alvin ay kanyang pinayuhan si Baron Alvin na magmadali na itong tumakas sa kanilang likod. Sa mungkahi ni Tel Luman kay Baron Alvin na tumakas ay seryoso na tumugon sa kanya si Baron Alvin na kanya raw pupunitin sa pira-piraso ang sundalo na kanilang kalaban, kanyang pangungunahan ng hukbo ng imperial at babalik siya dito para tulungan si Tel Luman na ubusin itong mga sundalo na kanilang nakaharap. Sa kanila naman likod ay mabilis na tumakbo ang isang sundalo na kanyang tinawag ang pansin ni Baron Alvin, nang nakalapit na sa kanila ang isang sundalo ay dali-dali siyang tinanong ni Tel Luman na kung ligtas raw ba ang ruta na maaring takasan ng Baron. Sa tanong ni Tel Luman ay lumabas ang pawis sa mukha ng sundalo, na kanyang sinaad na ang patungkol sa ruta ng pagtakas ay bihira na nilang daanan. Sa kabilang banda makikita itong isang babae na taga-nayon na nakakulong na masyadong nabigla sa lahat niyang nakikita, dahil nakita niya sa labas ng kanilang kulungan na wala ng buhay ang nakabantay na sundalo sa kanila, kaya nasabi na lang ng babae na nakakulong kung paano raw ba ito nangyari. Ngunit nang pagtingin niya sa kanilang unahan ay nakita niya ang ibang mga mersenaryo na sundalo na mabilis na tumakbo para makatakas habang duguan ang kanilang mga katawan. Ang babae na nasa kulungan ay mayroon siyang napansin na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Ang kanya palang nakita ay si Wiha at ang kanyang hukbo na kanilang pinagpapatay ang mga sundalong mersenaryo na kanilang madadaanan. Ang mga sundalong mersenaryo na mabilis tumakbo kanina ay bigla silang napatigil sa kanilang pagtakbo nang na-corner sila ng hukbong kabalyero ni Jinchen. Nang napansin ni Wiha na dumating na ang hukbong kabalyero ni Jinchen ay kanyang binati ang ating bida sa kanyang pagdating. Agad naman silang pinuri ni Jinchen sa kanilang mga trabaho, at inutos din ni Jinchen sa kanila na bantayan ang karwahe at ang iba naman na mga kabalyero ay sumunod sa kanyang panig. Samantalang itong kalbo na sundalong mersenaryo ay seryoso niyang tiningnan ang nasa kanyang ibaba, sabay agad siyang yumuko at agad niyang kinuha ang nag-aapoy na pangpasabog, na kanyang sinabi sa lahat na hindi raw siya papayag na mamatay na lang siya ng ganito. At agad din niyang tiningnan ang mga taga-nayon na nasa karwahe na kanya silang sinigawan na silang lahat raw ay parehas mga pulubi, sabay mabilis siyang tumakbo para kanyang pasabugin ang karwahe na sinasakyan ng mga babae na taga-nayon at kanyang sinisigaw na isasama raw niya sila doon sa kabilang buhay. Ang mga babae na nasa loob ng kulungan ay wala na lang ibang nagawa kung hindi sumisigaw na humihingi ng tulong, habang itong si Wiha ng kanyang nakita ang ginawang kilos ng kalbo ay masyado siyang nabigla dahil masyado raw siyang malayo para kanyang pigilan ang sundalong mersenaryo. Habang mabilis na tumakbo ang kalbong sundalo ay kanyang sinisigaw sa mga babae na mga taga-nayon na kanya raw silang papatayin sa pamamagitan ng pagsunog sa kanila. Si Wiha na pinapanood ang pagtakbo ng sundalong kalbo ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang isang kamay, at sa hindi maipaliwanag na dahilan ay mayroong biglang nagliwanag sa isa niyang kamay habang mayroon siyang binigkas na mga salita. Kasabay nito ay nagulat ang kalbong sundalo nang napansin niya na biglang lumakas ang apoy sa kanyang hawak-hawak, at sa mga sumunod na mga nangyari ay nabigla ang kalbong sundalo dahil bigla na lang lumakas ang apoy sa buo niyang paligid, at wala na lang siyang ibang nagawa kung hindi sumisigaw na humingi ng tulong habang dahan-dahan siyang nawala ng buhay. Nang tuluyan ng nawala ng buhay ang kalbong sundalo ay makikita ang katawan ng kalbo na kalansay na lang ang natira. Ang mga nakakulong na mga babae na taga-nayon ng kanilang nasaksihan ang sinapit ng kalbong sundalo ay masyado silang nagulat dahil sa isang iglap ay kalansay na lang ang natira sa katawan ng sundalo simula noong pinalibutan siya ng mga apoy. Kaya hindi na lang maalis ang tingin nitong isang babae kay Wiha at kanyang nasabi na hindi raw ito maari, dahil ang tao raw na ito ay isang wizard. Makikita sa buong kampo ang daan-daang katawan ng mga sundalo na wala ng buhay, at sa gitna naman nito ay pinapalibutan ng maraming mga sundalo ang dalawang tao para hindi na ito makatakas. Siguro na pinapanood si Baron Alvin at si Tel Luman na wala nang maaring daanan para tumakas ay kanya na lang itong tinawanan. Sa isip-isip naman itong si Tel Luman na sa 600 daw nila na mga sundalo ay 100 na lang ang natira sa isa lang na pag-atake ng hukbo ng kanilang kalaban.
Ngunit natigil ang iniisip ni Telluman nang bigla na lang sinigawan ni Baron Alvin ang lahat ng mga sundalo. Sinabi pa niya sa lahat na kung mga tanga raw ba sila, mayroon raw ba silang alam kung ano ang kanyang pagkakilanlan, alam raw ba nila na isa siyang noble dito sa Hyen Kingdom. Sa mga binitawan na mga salita ni Baron Alvin ay walang tugon sa kanya ang mga sundalo, bagkus nagtataka lang sila kung ano ba ang pinagsasabi nito. Sa isip-isip naman ni Baron Alvin ay masyado siyang natawa dahil gaya raw sa kanyang inaasahan, hindi maglakas ng loob ang mga sundalong ito na tratuhin ng walang galang ang isang maharlika kagaya niya. Ididiin raw niya sila habang hawak pa niya ang bentahe. Sinisigaw din sa lahat ni Baron Alvin na kung alam lang raw nila ang batas ng digmaan ay hindi dapat nila siya tinatrato ng ganito. Nasaan raw ba ang kanilang commander para makipag-usap sa kanya? Sa tugon ni Baron Alvin ay dahan-dahan na tumabi ang mga sundalo para kanilang bigyan ng daanan si Jin Chen na nasa kanilang likod. At nang nakagawa na ng daanan sa gitna ang mga sundalo ay dahan-dahan na naglakad si Jin Chen para kanyang lapitan si Baron Alvin. Bigla naman na tumahimik si Baron Alvin nang kanyang nakita na papalapit na sa kanya si Jin Chen, makikita itong si Jin Chen na seryoso niyang tiningnan si Baron Alvin na tumawag sa kanya. At nang makalapit na si Jin Chen ay tinanong siya ni Baron Alvin na kung siya raw ba ang commander sa hukbo na nandito, pinakilala din ng Baron ang kanyang pagkakilanlan sa ating bida. Siya raw si Baron Alvin ng Hyen Kingdom. Sa pagpapakilala ni Baron Alvin ay walang tugon sa kanya si Jin Chen, bagkus hindi pa rin maalis ang kanyang tingin sa Baron na pumatay sa maraming mga taga-nayon. Dahil dito ay nainis ang Baron sa ating bida, tanong pa niya na kung hindi raw ba niya siya pinapansin, at upang maintindihan ni Jin Chen ang mga sinabi ni Baron Alvin ay kanyang tinawag ang sinungaling na si Geryon, ngunit pinaalam sa kanya ni Uro na hindi pa nakabalik sa village si Geryon. Kaya agad na tinawag ni Jin Chen si Rizal para kanya munang hiramin ang item na ang pagsasali ng wika, na agad din pinasangayunan ni Rizal ang kahilingan ni Jin Chen. Ipinaliwanag din ni Rizal sa ating bida na bago raw gumana ang item ay mayroon muna siyang kailangan na bigkasin na isang salita. At nang nasa kamay na ni Jin Chen ang singsing ng pagsasalin ay kanyang itinaas ang kanyang isang kamay at mayroong binigkas na isang salita. Si Rizal na pinapanood ang ginawa ng ating bida ay nanlaki na lang ang kanyang mga mata dahil hindi ito ang tamang paraan para gagana ang item. Sabay tinanong ni Jin Chen si Baron Alvin na kung naririnig raw ba niya siya. Ngunit tahimik lang si Baron Alvin at walang tugon sa ating bida, samantalang ang isang sundalo ay nagulat kung ano raw ba ang sinasabi ng ating bida sa kanila. Kaya muling nagsalita si Rizal sa ating bida na kanyang pinaalam kay Jin Chen na mali raw ang kanyang ginawang paraan para mag-activate ang item. Sabay pinayo din ni Rizal sa ating bida na gayahin lang raw niya ang salitang interpretation. Ngunit sa hindi inaasahan ni Rizal dahil maging ang pagbigkas ni Jin Chen ng interpretation ay hindi niya mabigkas ng tama. Kaya nagtataka na lang itong si Baron Alvin na napapatanong kung ano raw ba ang ginagawa ng ating bida. At biglang natuon ang pansin ni Baron Alvin kay Telluman dahil sinabi sa kanya ni Telluman na mukhang napagpasyahan na raw ang laban, maaari raw ba na siya na lang ang humalili dito? Tanong naman sa kanya ni Baron Alvin na kung mayroon na raw ba siyang paraan para sa kanyang laban. Sa tanong ni Baron Alvin ay mayroong ibinulong sa kanya si Telluman, at nang ito ay nalaman ni Baron Alvin ay hindi niya mapigilan ang kanyang sarili nang umiti sa naisip ni Telluman na plano. Samantalang si Rizal na kanina pa pinapaliwanag sa ating bida kung ano ang kanyang gagawin ay hindi na maipinta ang hugis ng kanyang mukha dahil hindi mabigkas ng tama ni Jin Chen ang salitang interpretation. Kaya muli na namang binigkas ni Jin Chen ang salitang interpretation at sa kabutihan na palad ay nabigkas ito ng maayos ng ating bida, kaya ang singsing na pagsasali ng wika ay agad na nagliwanag. Dahil dito ay hindi mapigilan ni Rizal na matuwa dahil sa wakas ay nabigkas ng maayos ng kanyang kamahalan ang salitang interpretation. Sabay muli na namang tinanong ni Jin Chen si Baron Alvin na kung naririnig raw ba niya siya, na pinasangayunan naman ni Baron Alvin na kanya nang naunawaan ang ating bida. Dahil naunawaan na ni Baron Alvin ang lahat, ay hindi mapigilan ni Jin Chen ang kanyang sarili na matuwa at kanyang tiningnan ang singsing na nasa kanyang kamay. Agad naman nagsalita si Telluman at kanyang pinakilala ang kanyang sarili sa ating bida, siya raw si Telluman isang knight ni Baron Alvin. Sa pagpapakilala ni Telluman sa ating bida ay pinakilala din ni Jin Chen ang kanyang pangalan na siya si Jin Chen na isang envoy ng Great Gory Empire. Nang narinig ni Telluman ang Gory Empire ay nagtataka siya na kanyang tinanong ang ating bida na kung ano naman raw ang Gory Empire.
Dahil sa pagkabigla ni Telluman sa pangalan ng kanilang imperyo ay napagtanto ni Jinchen na tunay raw pala na napunta sila sa ibang mundo. Sa isip-isip naman ni Telluman na sa kontinente raw na ito ay walang bansa na tinatawag na Gori, at naglakas pa ang tao na ito na tawagin itong isang imperyo, anong klaseng tao raw ba siya? Dahil hindi pa rin makapagsalita si Telluman ay tinanong siya ni Jinchen na kung gusto pa raw ba niyang ipagpapatuloy ang kanyang pagsasalita. Ayon naman ni Telluman na napagpasyahan na raw ang kahihinatnan ng lahat ng ito, at bilang isang knight ay mayroon siyang isang kahilingan. Sabay seryoso niyang hiniling sa ating bida na silang dalawa ay maglaban sa isang duel. Kung siya raw ay mananalo ay kinakailangan na umalis ang kanilang hukbo dito ng mahinahon. Sa kahilingan ni Telluman ay agad naman ito na tinanggap ni Jinchen, sinaad pa niya na bilang mandirigma ay tinatanggap niya na sila ay magduel. Sa tugon ni Jinchen ay nagpasalamat naman sa kanya si Telluman sa pagtanggap ng kanyang hamon na maglaban silang dalawa. Sa isip-isip naman ni Baron Alvin ay masyado siyang natuwa dahil napagkasunduan na ang magaganap na laban ay sila lang dalawa ni Telluman at ang pinuno ng hukbo. Malaki raw talaga ang kanyang kumpiyansa na si Telluman ang mananalo dahil si Telluman ay isang kabalyero na kilala kahit sa loob ng kaharian. Kung gagawin raw nilang bihag ang pinuno ng hukbo ng kanilang kalaban ay maaari nilang mabaliktad ang takbo ng laban. Sa ilang sandali ay bumaba na nga sa kanyang kabayo si Jinchen at makikita silang dalawa ni Telluman na pinapalibutan ng maraming mga sundalo para panoorin ang magaganap nilang laban. Habang itong si Telluman ay seryoso niyang tinitingnan si Jinchen na nakatayo sa kanyang harapan, kasabay nito ay sumigaw ng napakalakas si Telluman. Matapos sumigaw ng malakas si Telluman ay makikita sa kanyang espada na ito ay binabalutan ng puro aura. Si Rizal ng kanyang nakita na nagpapalabas ng aura si Telluman sa kanyang espada ay nakaramdam siya ng takot, at kanyang natanong na kung bakit nandito ang isang tao na katulad ng antas ng mga Royal Guard. Samantalang itong si Telluman ay seryoso niyang tinanong ang ating bida na kung handa na raw ba siya sa magaganap nilang laban, ngunit hinamon lang siya ni Jinchen na siya na ang maunang umatake sa kanilang dalawa. Si Rizal na masyadong nabahala sa buhay ng ating bida ay kanyang pinaalam kay Jinchen na isang aura user ang kanyang kalaban, kanya din pinapakiusap kay Jinchen na kanyang iwasan ang isasagawang atake ng kanyang kaharap. Ngunit tumugon lang si Telluman kay Rizal na masyado na raw siyang huli para bigyan ng babala itong kanilang pinuno, pero kahit nakita na ni Jinchen na papasugod na sa kanya si Telluman ay seryoso lang niya itong tinitingnan. At kasabay nito ay sa isang hampas lang ni Jinchen ng kanyang espada ay madali lang niya na pinutol ang espada ni Telluman. Dahil dito ay halos bumagsak sa lupa si Baron Alvin nang dahil hindi siya makapaniwala na madali lang winasak ng ating bida ang espada ni Telluman ng isa lang na atake. Maging itong si Telluman ay masyadong namutla na hindi makapaniwala na lumabas ang pawis sa kanyang mukha na kanyang natanong kung paano raw ito nangyari. Hindi raw talaga siya makapaniwala na naglabas ng aura ang espada nitong kanyang kaharap kahit hindi pa niya ito pinapadaluyan katulad ng sa kanya kanina. At hindi na lang makapagsalita si Telluman nang lumapit sa kanya si Jinchen at masyadong nadismaya sa pinakitang lakas ng tao na naglakas ng loob na humamon sa kanya. Samantalang si Baron Alvin ay masyadong nag-alala kay Telluman na kanyang tinawag ang pansin nito na hindi pa rin makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Kasabay nito ay agad na lumapit si Baron Alvin kay Telluman at kanyang tinanong kung ano raw ba ang ginagawa nito. Ngunit biglang tumahimik si Baron Alvin sa kanyang mga nasaksihan, dahil nakita niya na kanina pa pala nahati sa dalawa ang katawan ni Telluman kasabay ng pagkasira ng kanyang espada. Nang dahil sa kaunting hawak lang ni Baron Alvin sa katawan ni Telluman ay tuluyan na nahati sa dalawa ang katawan ni Telluman. Dahil dito ay hindi na lang makapagsalita si Baron Alvin sa lahat niyang mga nasaksihan, at hindi makapaniwala kung paano ba ito nangyari. Habang natulala pa rin si Baron Alvin ay makikita na tumalsik sa kanyang mukha ang maraming mga dugo. Kaya wala na lang siyang ibang nagawa kung hindi mapaupo sa lupa na hindi pa rin niya matanggap ang kanilang sinapit sa isa lang na gabi. At nang pagtingin niya sa kanyang harapan ay dito nakita niya si Jinchen na nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa kanya. Makikita sa mukha ng ating bida na hindi maalis ang kanyang tingin kay Baron Alvin, samantalang nang naramdaman ni Baron Alvin ang nakakakilabot na presensya ni Jinchen ay lumabas na lang ang pawis sa kanyang mukha na halos maihi sa kanyang salawal. Si Rizal na hindi din maalis ang kanyang tingin sa ating bida ay kanyang nasabi sa kanyang sarili na bagaman hindi niya nakita ang biglaan na pag-apaw ng mana sa sandaling yun, ay alam niya na lagpas pa yun sa karaniwan na aura.
Si Buro ay hindi niya mapigilan na matawa dahil sa liblib raw na lugar na ito ay mayroon pa ring isang hangal na nagpapalabas ng mana kahit saan-saan. Maging ang ibang mga sundalo ay kanilang tinawanan ng katangahan ni Telluman sa paghamon niya sa ating bida. Nagsalita naman sa lahat ng mga sundalo si Jinchen na ngayon ay kinakailangan na raw nilang umalis dito, na agad din na pinasangayunan ng lahat ng mga sundalo ang utos sa kanila ni Jinchen. Sa isip-isip naman ni Rizal na para lang raw siyang hangal kanina sa pagpigil sa ating bida, at sa ilang sandali ay makikita na papaalis na ang buong hukbo para bumalik na sa kanilang kampo, samantalang si Rizal sa kanilang likod ay kanyang natanong sa kanyang sarili na kung anong klaseng lugar raw ba kaya ang bansang Gori.